Ito dahil nasa ibang bansa naman ito na pinag-uusapan natin, pumunta tayo. Ano na ba kalagayan nung mga DDS supporter, mga bossing, no, doon sa Qatar? Ay nako, eto po. 20 Kung matatandaan nyo po, mga boss chief amo sir, 28 ng Marso, nag-conduct sila nung rally dyan di ba? Sa Qatar. Di ba? Nag-conduct sila ng rally dyan sa Qatar, mga boss chief amo sir. Ngayon, bawal naman pala. Wala palang paalam. Paano natin sasabihin na may paalam? Bakit sila hinuli? Bakit sila inaresto? 'Di ba? Kung meron silang paalam, malamang po isasalampak nila. Eto, yung aming permit, pinayagan kami, nagpaalam kami. Bawal diyan Una po natin gagawin, mga kababayan, kapag tayo ay nasa ibang bansa, alamin muna natin yung rules and regulation. Alamin natin yung kanilang mga batas. Huwag tayong basta-basta babanat. DDS ako Pilipino ako matapang ako, mag-rally tayo. Ayun, anak na tinapa. Ano po ang kakaharapin? Pinakamababa, 6 na buwan na kulong hanggang 3 taon na kulong. At may kabayaran na 10,000 riyal na ang equivalent po sa Pilipinas na pera ay magkano? 150,000 pesos. Hanggang 50,000 riyal na umaabot po ng 788,000 pesos, mga kababayan. Paano kung tag-iisa sila dyan? Di yung mga inipon nila dyan lang mapupunta, mga boss chief amo sir. Ngayon po, hindi pinabayaan ng gobyerno ng Pilipinas. Simula po nung narinig na sila ay nandoon na, nakapiit, saklap pakinggan. Mga DDS nakakulong. Sinamahan si Tatay Digong. Di ba? Sabi ni JB Trinidad, DDS OFW, pambansang kamote. Nakakulong. Di ba? Agad-agad pong nagpapunta ng lawyer o abogado ang gobyerno, mga kababayan. Biruin mo, kung sakali na ito, tulungan to. Well, talaga naman tutulungan dahil nga sabi ni Atty. Claire Castro, wala tayong sinisino. Bawat Pilipino kailangan tulungan. Talaga naman, biruin mo. Ito, nabasa ko lang doon sa taas. Hindi ko igagrab na ako may sabi niyan. Pero tama ito. Tax ng kakamping, dilawan, loyalista, pati na din mga DDS at lahat ng trabahador sa Pilipinas ang ipambabayad sa piyansa ng Qatar. Biruin nyo ho yun, mga boss. Panigurado, yung 788,000 na yan, kung ganyan kalaki, ang kababayan, wala namang huhugutin na ganyan siguro yung mga yan. Meron man, pero masasaid o masasagad. Hindi ko naman po sila hinahamak, pero napakalaking pera ho niyan. Di ba, Ma'am Lynn Hirakawa? Malamang, doon niya kukuhanin yan. Pondo ng bayan na kinaltas sa atin, Kada trabaho natin ng isang buwan may kaltas, para makatulong sa gobyerno ng Pilipinas sa pagpapaunlad ng ating bansa. Tapos, siyempre, may mga kababayan tayo, ayun, nandun, nakalongko. Bawas tayo doon sa pondo, kailangan makauwi nitong mga to Dahil ang malala pa niyan, pagkatapos niyan, deported sila, uwi sila. Tuluyan ng no remittance. Di ba? Tuluyan ng mga no remittance yan. Pakinggan ho natin, mga kababayan, ulitin natin lahat at yung pati po yung sinabi ni Atty. Claire Castro. So guys, ito gusto ko rin mag-research kayo after ng video ito. Sa law number 18, 2004, sa sinasabi dito na public meetings and demonstration, ito po yung nilabag ng 17 natin na kababayan sa Qatar. So, yaan niya, di ba? Ang simple ng batas nila. Batas number 18. Ganun lang, di ba? Kasalukuyan silang nakadetine dahil nga sa illegal na pagtipon-tipon. So, ibig sabihin wala silang permit, di ba? So, mantakin mo ito pala yung fine. Sabi ni
El Cruz TV, di na makakapag-abroad na ulit, mga yan, malamang. Eh kung sa Pilipinas, so, kumbaga, hindi naman siguro sila hindi naman sila hahadlangan na makaalis ng bansa ulit o makapaghanap sa ibang bansa. Pero panigurado ho, doon sa Qatar, kung sakali mapauwi yan, no, kakahiya, napatalsik, nasipa, o na-kick out sa Qatar dahil sa katarantaduhan. Oh, di ba? Malamang pwede pa din silang magtrabaho sa ibang bansa. Pero sa Qatar, kung mapauwi yan, no, dahil sa katarantaduhan, ban sa Qatar. Oh. na hindi bababa ng 10,000 riyal at hindi lalampas sa 50,000 riyal yung multa at mayroong At tsaka mga kababayan na mga boss chief amo sir, no? Sa Pilipinas, totohanan na tayo dito. Real talk lang tayo. Sa Pilipinas, merong mga pagkakataon na pwede mong baka pwede naman yung mapakiusapan, ganito, bla bla bla. Merong ganun di ba? Pero po, lalo na pagdating sa mga bansang nasa Middle East, mga bossing, mahirap po 'yan. Ano? Mahirap yung pakiusapan movement doon. No, talagang susundin po yung batas nila, mga kababayan. Nakakakulong ng 6 months hanggang 3 taon. Oh. So paano na yan? Mali. Yun nga. Ngayon, nakadetine pa din sila, di ba? Kung di ako nagkakamali. Correct nyo na lang ako kung nakalabas na. Iban sa gobyerno kasi ang gobyerno magbibigay yan ng legal assistance. Oh. Sana tulungan din sila ng kapwa nila DDS. Oo. Kaso nga, hanggang ngayon, si Inday Sara Duterte, no comment sa kanila. Sara Duterte, no comment on 40 OFW arrested in Qatar. Di ba dapat sana, naku, ano ba yan? Ganito, ganyan, may nangyari doon sa mga sumusuporta sa atin sa Qatar. Mano ba namang ang unang magpadala doon? Ang Office of the Vice President kay Inday Sara Duterte. Pero parang hanggang ngayon, Hanggang ngayon kasi, mga kababayan, wala akong naririnig na komento ng Vice Presidente para sa kanila. No? Tapos makita ko pa yung ganitong mga post na Sara Duterte, no comment on 40 OFW arrested in Qatar. Pero maaari po, baka lumagpas lang sa aming paningin sa Team MR. No? Oh. Sabi ni Ma'am Lynn, ang titigas kasi ng ulo, hay nako. DDS daw kasi sila, Ma'am Lynn Hirakawa. Di ba? Sana matulungan sila ng mga Duterte, kawawa. Yusek, Sino tutulong? Siyempre, gobyerno ng Pilipinas. At ang isasagot dyan ng mga DDS, natural lang. No, Pilipino pa din yung mga yan. Magmamalaki pa yung mga yan, mga bossing. No, dapat lang. Kasi Pilipino pa din yung mga yan. Magmamalaki pa din yan. itong weekend, mayroon pong mga Filipinos na nakulong sa Qatar dahil daw po doon sa ginawang kilos protesta in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na maipagkakaloob ng gobyerno kung meron man, anong plano para sila po ay matulungan na ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? Ayan, pakinggan niyo po yung sagot ni Atty. Claire Castro. Simula nung narinig, agad-agad nagpadala ng abogado. Nung araw po na ito ay napabalita, agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attaché, isa din pong lawyer para po malaman at mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa... Tingnan nyo, sigaw sila ng sigaw. Mga anti-government. Bintang sila ng bintang sa gobyerno ng Pilipinas. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sino pa din ang aabot sa kanilang kamay pag nalalagay sila sa alanganin na mga kabaklaan nila. Kabalbalan! Hindi ko maano talaga yung kabalbalan na yan, Hindi ko... masaulo. Yung kabaklaan kasi, mga kababayan, kaparehas o katunog ng kabalbalan na sinabi ni director ng NBI director na si Jimmy Santiago kay Roque.
Lagi kong nasasabi kabaklaan, kabalbalan pala. Sorry. O, di ba? Gobyerno pa din ang ng Pilipinas ang aabot sa kanila para makauwi. Eh sana siguro ayoko magsalita ng ganun. Sabi niya, ang harsh mo naman, no? Sige, uwi na lang kayo kung sakali. Mas okay, mas swerte ninyo kung diretso kayo uwi. Paano kung kung gagawin nyo pa yung 6 na buwan dyan, o di ba? Ating kababayan sa nasabing bansa. So hindi naman po sila pababayaan Ay, doon hindi na po. makulong, ma'am. Ay hindi po. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Oh, di ba? Nung ganong galang yun, kayo, wala, mga DDS, mga bugok kasi, no? Biruin mo, sisigaw, Duterte, Duterte, nasa ibang bansa naman, wala naman permit. Di ba? At uulitin ho namin, ha? Para naman sa kaalaman ng mga DDS, no? Mahihina kasi ang kokote. Para sa kaalaman ninyo, mga DDS, walang audience impact. No, walang audience impact doon o walang points o walang puntos yung mga pagrarally ninyo para mapauwi ang dating Pangulong Duterte. Ang ICC ay nakabase ho, mga kababayan, saan? Nakabase sa ebidensya, doon sa paglilitis, doon sa sasabihin ng mga witness at doon sa depensa ng dating Pangulong Duterte. Doon po nakabase. Pero kung sasabihin nyo, eto na, mag-rally tayo dito sa Qatar. Mag-rally tayo dito sa kung saan man bansa yan. Wala yan. Makita man kayo ng ICC, sasabihin, okay. Wala nandito na sa amin to di ba? Umpisa na ng paglilitis, hintayin na lang nila. Ganun lang ho yun. Nagsasayang lang kayo ng effort ninyo. Di ba? Sabi ni Kabayan PH, eto bayarang host, no? Ito ang bayaran na host. Bayaran ni-report ko lang yung sinabi no yung mga kababayan natin, yung mga DDS na nakakulong. Ba't ako babayaran? Nasa mga news na yan. Nireaksyonan ko lang. Di ba? Ba't ako babayaran? Sinabi ko lang. Wala naman ako sinabing gawa-gawa ko. Yan namang ating tinalakay, nandyan mismo. Balita na sa mga mainstream media. Paano babayaran? Di ba? Si Mark Ramos, binayaran kasi nireaksyonan yung nangyari doon sa sa mga OFW na nandoon sa sa Qatar. Ano yun? Sino magbabayad ng gano'n? Si Mark Ramos, nireaksyonan kasi yung mga nangyari doon sa mga OFW yung nasa Qatar, kaya binayaran siya ng malaki. Putrages na yan. Sino namang mahina ang ulo na magbabayad ng gano'n?